Breaking news! Navy at Coast Guard ng Pilipinas pinagalaw na ng Pangulo para itaboy ang mga barko ng China sa Recto Bank. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At US nagpaabot ng malaking pasasalamat sa Pilipinas dahil sa pakikipagtulungan ng bansa sa mas malayang Indo-Pacific region. Ang buong detalye sa balitang yan abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na ba'y humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas, inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Navy at Coast Guard na palibutan ng mga dumating na mga barko ng China sa Recto Bank, isang bahagi ng West Philippine Sea na mayaman sa yamang dagat at langis. Ito ay bilang tugon sa patuloy na panghihimasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas na labag sa arbitral ruling ng United Nations noong 2016. Ayon kay Marcos, hindi na siya magpapaloko sa mga pangako at kasinungalingan ng China na patuloy nagsasagawa ng illegal fishing, reclamation at militarization sa West Philippine Sea. Sinabi niya na handa siyang ipagtanggol ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa pamamagitan ng diplomatic at legal means. Ngunit kung kinakailangan, gagamitan din ng puwersa para maprotektahan ang interes ng ating bansa. Dagdag pa ni Marcos, hindi siya natatakot sa posibleng banta o retalyasyon ng China dahil naniniwala siya na may suporta siya mula sa ibang mga bansa na nakikinabang din sa malayang paglalayag at kalakalan sa West Philippine Sea. Inihayag niya ang kanyang pasasalamat sa Estados Unidos, Japan, Australia at iba pang kaalyado na nagpadala rin ng kanilang mga barko at eroplano upang magpatrolya at magpakita ng presensya sa lugar. Sa kabila nito, nananawagan din si Marcos sa China na magkaroon ng mapayapa at makatarungang pag-uusap upang maayos ang issue sa West Philippine Sea. Hinimok niya ang China na sundin ang international law at igalang ang karapatan ng iba pang bansa na may claim sa naturang lugar. Sinabi niya na hindi makabubuti sa parehong bansa ang magkaroon ng hidwaan o digmaan dahil sa teritorial na alitan. Sa huling bahagi ng kanyang artikulo, binigyang diin ni Marcos ang kahalagahan ng West Philippine Sea para sa ating ekonomiya, seguridad at kapaligiran ng Pilipinas. Ipinakita niya ang mga datos at ebidensya kung paano nakakaapekto ang mga gawain ng China sa mga mangingisda, negosyante at mamamayan ng Pilipinas. Hinihikayat niya ang publiko na makiisa, sumuporta sa kanyang hakbangin upang ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas bilang isang malaya at makabansang bansa. Palakasin ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang maritime patrol sa Iroquois Reef kasunod ng pinakabagong pagdansanga ng mga sasakyang pandagat ng China sa West Philippine Sea, sinabi yan ng isang opisyal noong linggo. Iniulat ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines noong nakaraang linggo na 48 barko ang pinaniniwalaang bahagi ng Chinese Maritime Militia Vessel ang natagpuan sa paligid ng Iroquois Reef na kilala rin bilang Del Pilar Reef noong June 30. Ang Iroquois Reef ay matatagpuan sa timog ng Recto Bank na mayaman sa langis at gas at sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, batay sa aming huling ulat ng pagsubaybay, ang mga milisya ng dagat ng Chino ay nananatili sa lugar na iyon. Mas paigtingin pa ng Philippine Coast Guard at AFP sa darating na linggo ang ating patrol para masiguradong aalis sila sa Iroquois Reef, sabi ni Commodore J. Tariela. Sinabi ni Tariela na bahagi ng mga estratehiya ng Chinese Maritime Militia ay ang pagpaparami ng isang maritime feature sa napakahabang yugto ng panahon. Kung hindi mo sila mapapansin, madadagdagan nila ang kanilang bilang sa kalaunan, sabi niya. Idinagdag ng opisyal ng Coast Guard na maaaring magtalagan ang Philippine Coast Guard ng dalawa sa mga sasakyang pandagat nito upang itaboy ang mga bangkang Chino mula sa Iroquois Reef. Nag-detect din ng AFP ang 5 Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy malapit sa Sabina Shoal. Sinabi ng militar ng Pilipinas na ang pagtaas ng presensya ng Chinese Coast Guard at mga barkong pangingisda ay nagpapaliwatig ng nakababahalang pag-aalala tungkol sa mga intensyon at aksyon ng China sa loob ng pinagtatalo ng karagatang ito. Noong nakaraang linggo, iniulat din ng Philippine Coast Guard na ang mga sasakyang pandagat ng China ay lumiwanag at humarang sa mga patrol boat nito sa isang support mission sa West Philippine Sea. At para sa ibang mga balita, US nagpaabot ng malaking pasasalamat sa Pilipinas dahil sa pakikipagtulungan ng bansa sa mas malayang Indo-Pacific region. Pinasasalamatan kahapon ng Estados Unidos ang Pilipinas sa patuloy at lumalagong pagkakaibigan ng dalawang bansa bilang magkaibigan, magkatuwang at magkapanalig. Ipinahayag ni US Ambassador Mary Kay Carlson ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Marcos sa pagbibigay diin sa gayong pagkakaibigan at kung paano ito mapapanatili. Ngayong Philippine-American Friendship Day, ginugunita natin ang malalim na ugnayan sa pagitan ng ating mga bansa na binuo ng ibinabahaging pagpapahalaga at adhikain. Naway ang ating maunlad na pakikipagtulungan ay patuloy na magdala ng lakas at kaunlaran sa ating mga mamamayan.
sabi ni Carlson sa isang post sa Twitter. Nagbahagi rin siya ng tweet ni Marcos mismo kung saan kinikilala ng huli ang malakas na alyansa at partnership sa pagitan ng Pilipinas at US. Sa masayang okasyong ito ng Philippine-American Friendship Day, ginugunita natin ang malalim na koneksyon sa pagitan ng ating mga bansa na binuo ng pundasyon ng tiwala at pagtutulungan, sabi ni Marcos. Bilang mga kaalyado, patuloy tayong manindigan, yakapin ang mga halaga ng demokrasya, kalayaan at pagkakapantay-pantay, pagbubuo ng landas tungo sa maunlad at inklusibong kinabukasan para sa lahat. Dagdag niya. Bilang tugon, si Carlson na naging ambassador ng US sa Pilipinas ilang sandali matapos manumpa si Marcos sa pwesto noong nakaraang taon ay nagsabi na salamat, ikinararangal namin na maging iyong friends, partners, allies. Sa isang op-ed na piraso na inilabas din kahapon, binanggit ni Carlson na ang July 4 ay kung kailan ipinagdiriwang din ng mga Amerikano sa buong mundo ang anibersaryo ng kalayaan ng US. Dito sa Pilipinas, ginugurita din natin ang ika-69 na Philippine-American Friendship Day na ginagawang dobling espesyal ang July 4, isang panahon para ipagdiwang ang lahat ng nagawa ng Pilipinas at Estados Unidos nang sama-sama bilang matatag na magkaibigan, magkatuwang sa kaunlaran at matatag na kaalyado. Sabi niya, mula noong dumating ako noong Hulyo noong nakaraang taon, nagkaroon ako ng pagkakataon na makita ang malalim na multi-phase na relasyon ng US at Pilipinas sa trabaho. Dagdag niya, at nagsishare pa siya ng stories tungkol sa kanyang mga nakaraang mga paglalakbay at engagement sa Cebu, Ilocos Norte, Tacloban at Isabela. At inilalarawan ng mga ito bilang mga paglalakbay tulad ng maraming iba pang milestone na nagmarka ng malakas na momentum sa relasyon ng US-Pilipinas. Binigyang diin din ni Carlson kung paano binigyang diin ng taong ito ang matagumpay na pagbisita ni Marcos sa Washington DC kung saan nagkaroon siya ng pulong sa Oval Office kasama si US President Joe Biden at tinalakay ng aming mga pinuno ang buong spektrum ng aming relasyon bilang mga kaibigan, kasosyo at kaalyado. Muling pinagtibay ni Pangulong Biden ang aming matatag na pangako sa alliance at inihayag ang isang kauna-unahang uri ng Presidential Trade and Investment Mission para sa Pilipinas. Tinalakay din ng aming mga pinuno ang mga bagong pagsisikap na isulong ang malinis na enerhiya, palawakin ang kooperasyon sa agham at teknolohiya at protektahan ang kapaligiran, sabi ni Carlson. Binanggit din niya kung paano nakita sa taong ito ang matagumpay na pagtatapos ng pinakamalaki at pinakamatinding pag-uulit ng balikatan exercises kung saan mahigit 17,000 tropa mula sa US at Pilipinas pati na rin ang isang contingent mula sa Australia na trained shoulder to shoulder on land, sa dagat, sa himpapawid at sa unang pagkakataon sa cyberspace. Ano ang masasabi mo sa mga balitang ito, kaibigan? Ibigay ang iyong opinyon sa ibaba. Hanggang dito lang po muna ang mga balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Palay kaibigan, kung gustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na kung di ka pa